Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. Eto, rekta na po tayo. Meron na naman pong bagong tagapagtanggol, si Bongbong Marcos. Kung inyo maalala, si Ping Lacson, di ba? Pinagtanggol niya si Bongbong Marcos at halos i-absuelto niya na at sinasabi niya na wala nga raw kinalaman si Bongbong Marcos sa mga maanomalyang flood control at coast project ng DPWH. Ngayon, doon pa, sinasabi pa nga ni Ping Lacson doon na nini-name drop lang daw ng yung pangalan ni Bongbong Marcos para daw makakickback. Ngayon, may isa na naman nagtatanggol dito kay Bongbong Marcos. Dati nilalaglag niya yung magpinsan, pero ngayon, todo tanggol na siya kay Bongbong Marcos. So, alamin natin kung sino ito sinasabi natin at tingnan natin kung ano ba yung mga pinagsasabi niya at parang lalong nalulubog sa kumunoy kumbaga mas lalong nakikita kung gaano kahina at kabobo itong si Bongbong Marcos. Ito, panoorin po natin itong video nito, pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot po muna yung subscribe button at the same time, palike na rin po ng video, wala naman pong bayad yan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin. Pero meron siyang tagapagtanggol na akala nila, sa pagtatanggol nila kay Marcos, akala nila nakakalusot si Marcos. Oo, akala nila. Yan ang di ba si Lacson yan din ang bibig niya. Ito rin, may isa pa nagtatanggol sa kanya, si Tiangco. Naniniwala raw si Congressman Toby Tiangco na walang kinalaman sa issue sa budget. Ito, pakinggan yung maigi yung balitang to kasi dito mas maiintindihan nyo na talagang yung presidente natin nagmumukha ng tanga para lang ipagtanggol. So ginagawa nilang tanga yung presidente para lang may pagtanggol yung nangyaring kabulustugan dito sa gobyerno. Pakinggan nyo maigi. Sa budget si Pangulong Bongbong Marcos. Mismong ang Pangulo pangaraw ang nanita kaya dating House Speaker Martin Romualdez at dating Congressman Zaldico kaugnay sa sobra-sobra umano nilang pagkuha ng pera mula sa pondo ng gobyerno. Take note take note. Sinita daw ni Bongbong Marcos si Zaldico at si Martin Romualdez dahil daw sa sobrang pagnanakaw daw ng pera. So ibig sabihin, alam ni Bongbong Marcos yung ginagawa ng dalawa. Sabihin na natin walang kinalaman si Bongbong Marcos doon sa pagnanakaw ng pera. Pero alam niyang ninanakaw yung pera natin ni Zaldico at ni Martin Romualdez. Pero anong ginawa ni Bongbong Marcos? Diba? Sabi niya, wala raw siya nakikitang magdiling kay Martin Romualdez, nakasabwat daw siya doon sa pagnanakaw ng pera. So ganun niya sinasalba si Martin Romualdez para maisalba niya rin yung sarili niya. Nagbabalik si Tina Panganiban Perez. Take note. Nagkwento si Navotas City Representative Toby Tiangco sa kanyang nasaksihan na magkaharap-harap sila ni Pangulong Bongbong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Pag-upo, ang bungad talaga kaagad ng presidente kay Martin is, Martin, kayo ni Saldi, ilan bang bahay sa Forbes ang gusto nyong bilhin? Ilan bang eroplano ang kailangan niyo? Ilan bang Ferrari ang gusto niyo? Ganong karaming pera ba ang gusto niyo? Ganong karaming caviar ba ang kaya nyo kainin? Nangyari raw ito noong November 24 ng nakaraang taon pagkatapos ng regular na tanghalian ng kanilang pamilya sa Malacanang. Kailan daw? Pero hindi itinanggi ni Martin Romualdez at ni Zaldico na ninanakaw yung pera. So nagalit daw si Bongbong Marcos at pinagagalitan yung dalawa dahil nga ilang Ferrari pa raw, ilang eroplano, ilang bahay pa daw ba yung bibili. So doon ibig sabihin pinaparatangan na mismo ni Bongbong Marcos yung dalawa na nagnanakaw. Pero hindi tumanggi yung dalawa. At walang ginawa si Bongbong Marcos. So ano ibig sabihin nun? Kinukonsinti ng presidente yung nakawan sa gobyerno. Kailan daw? Ilan bang Ferrari ang gusto niyo? Ganong karaming pera ba ang gusto niyo? Ganong karaming caviar ba ang kaya nyo kainin? Nangyari raw ito noong November 24 ng nakaraang taon pagkatapos ng regular na tanghalian ng kanilang pamilya sa Malacanang. Imaginein mo ito matindi. Akala niya may lulusot niya si Bongbong Marcos dito. Hindi. Yung nakawa nagsimula 2022. 2024 doon pa lang nare-realize ni Marcos na yung silang Romualdez at si Zaldico kumukulimbat ng pera.
At pangalawa, if that is true, bakit hindi mo pinakulong? Correct. Tama, mali. Kaya yung palusot ni Tiangco dito, isang malaking katarantaduhan. Sorry Tiangco malaking katarantaduhan yan eh. Sasabihin mo, alam na pala ng Pangulo na kumukulimbat na yung dalawa kasi napuno na daw eh. Ibig sabihin, matagal yan ang alam. Tama, mali. Bakit walang ginawa si Marcos? Last minute na lang kumilos si Marcos kuno na pinaresign si Romualdez. Dapat nga kung alam niya na kumukuha na kumukulimbat na, di sana pinakulong na ngayon si Romualdez. Tama, mali. Bakit at large pa si Romualdez ngayon? Kaya katarantaduhan ito. Katarantaduhan, sorry Isang lalo mo lang pinalubog si Marcos dito. Magpipinsan. Isa pang magandang example yan, di ba? Nakita mo na sa harapan mo, may pinatay. Tapos, nung tinatanong ka na, nagkabukuan, nakita na yung biktima, todo tanggi ka na nakita mo yung pinatay. At kung sino yung pumatay. So, ibig sabihin doon pala meron ka ng kasalanan din. Kasi, pinabayaan mo hindi ka nagsalita, diba? Wala kang sinabing kung kahit na para mahuli yung mga may gawa nun. So, same thing din dito. Alam niya nang ninanakaw yung pera. Alam nang kinukulimbat yung pera at alam niya kung sino yung kumukulimbat. Wala siyang ginawa. Bakit? Natatakot siya kay Martin Romualdez na i-confirm. Kasi ngayon di ba, alam na ng sambayanan dahil sinabi nga ni Amy Marcos na ito gumagamit na ng illegal na substance. Kaya ganyan yung panga niya. So, ngayon, hindi na siya natatakot ngayon dahil kahit sabihin pa ni Martin Romualdez, confirm niya na oo, totoo yung sinabi ni Amy Marcos. So, kumbaga, ngayon pa lang siya nagsasalita ngayon na may posibilidad nga doon, di ba, makasuhan si Martin Romualdez. Ngayon pa lang. Pero before, hindi niya maituro-turo kasi alam niya, ilalaglag siya ni Martin Romualdez. Pinsan ng Pangulo, si Romualdez at asawa ni Tiangco. Doon niya pinagalitan si former Speaker Martin Romualdez. At sinabi na kayo ni Saldico, sobra na kayo, kinukuha niyo lahat ng pondo at wala akong nagagawang flagship projects. Sabi ni Tiangco. So isipin mo yun, ganun katanga si Bongbong Marcos. Based sa pahayag nito ni Tiangco. One, inabot niya ng 3 taon bago ma-realize. 2, na-realize niya na, pero anong ginawa? Pinagalitan lang, hindi pinakulong. Anong katarantaduhan? Tapos ang packaging nila ngayon, si Bongbong Marcos daw ang kauna-unang presidente o nag-iisang presidente na lumaban sa korupsyon. Yan ang packaging nila ngayon. Pero in reality, kinonsinti niya yung kanyang pinsan na magnakaw sa pondo ng gobyerno natin. Katarantaduhan yan, Tiangco. Di ba? Katarantaduhan sorry for that term, pero that's the real term. Katarantaduhan niya sinasabi mo, Tiangco. I agree. Lalo mo lang isinusubo yung presidente mo. Dumaan na ang ilang taon, tsaka lang niya na-realize. At the same time, hindi niya pa pinakulong. Tinanong siya last time, di ba? Kasangkot ba si Romualdez? Ang sagot niya, hindi. So, ibig sabihin, sino sinungaling sa inyong dalawa? Tiangco, ikaw o si Marcos? Siyempre, banat bay, sinasalba pa rin niya yung kamag-anak niya. Di ba? Hindi naman siya yung kamag-anak, pero kamag-anak siyempre pa rin ng asawa niya. Siyempre, as much as possible, nandun pa rin yung blood is thicker than water, di ba? Sabi nga nila. Nandun pa rin yung lukso kay Tiangco. Kaya, hanggat maaari, si Saldico lang yung ituturo niya para magipit. Pero yung kamag-anak ng asawa niya, hanggat kaya niyang isalba, isasalba niya. Hindi naman natin alam kung ano yung purpose o ano yung motibo rito ni Tiangco. Pero, ang pinakasigurado, sa ginagawa niya, mas lalo lang nakikita na yung presidente natin incompetent. Hindi niya kayang manita, lalo na kung kamag-anak niya yung nagnanakaw. Diba?
Kalokohan. Pag-alaman niya kalaunan na nagalit ang Pangulo dahil nagsumbong daw ang Japan International Ito, take note din ha, take note uli. Nagsumbong yung JICA, isa sa mga gumagawa ng mga infrastructure para sa ekonomiya ng Pilipinas. Pakinggan yung maigi. National Cooperation Agency o JICA sa Pangulo na ang counterpart na pondo ng Pilipinas para sa mga proyektong pinapondohan ng JICA ay tinanggal sa pambansang budget. Ang nangyayari nung nangako si former Speaker Martin Romualdez na kung ano man yung tinanggal na mga flagship projects ay ibabalik sa BICAM. Nung lumabas yung BICAM, nung lumabas yung GAA noong January, wala yung mga projects na yun. Naniniwala raw si Pero bakit niya pinirmahan yung GAA kung wala doon yung flagship program niya na galing sa JICA mismo? So alam niyang wala doon sa budget yung flagship program niya. Tinanggal ng House of Representatives sa pangunguna ni Martin Romualdez. Pero walang ginawa si Bongbong Marcos at pinirmahan niya pa rin yung budget. 'Di ba? Isipin niyo 'yun. Alam niya kasi 'di ba ni-review niya daw niya, sabi niya 'di ba ni-review niya, binito pa niya iba doon. Dahil nga may mga insertion daw. Pero wala na doon yung flagship program na galing sa JICA mismo. Pinirmahan niya tapos magtataka siya. So doon pala makikita niyo na kinonsinti niya si Martin Romualdez. raw si Tiangco na walang kinalaman ng Pangulo sa anomalya sa budget. Dahil pinsan niya si former Speaker Martin Romualdez, ang isip ng tao is pro-protection na niya. Kaya siya ay nalagay sa sitwasyon na kailangan niyang patunayan sa mga mamamayan na hindi niya pro-protectionan ang kanyang pinsan at no one is above the law. Dagdag ni Tiangco. Yung isa pa palang na sinabi niya in front of me is, kayo ni Saldi, ang dami yung kinukuha, grabe yung corruption sa House, at alam mo, Martin, wala akong natatanggap dyan. Ang sinasabi ni Martin, wala siyang natanggap. Ang sinasabi ni Saldi, wala siyang natanggap. Eh silang dalawa yung nagtuturuan eh. Hindi, kasama si Marcos doon. Kasama si Marcos na nagtuturuan doon. Silang tatlo nagtuturuan. Ayoko na nga magmura eh. Kasi nakakabuisit. Bilyon-bilyon na nawala. Tapos sasabihin nila, wala sa kanila nakatanggap. Sobra naman lokohan to. Ano yung pera? Ang tanong doon. Diba sobrang lokohan to mga kababayan? Niloloko tayo. Silang tatlo walang natanggap. Baka ikaw, Tiangco, may nakatanggap. Kanya-kanyang hugas ng kamay sila, di ba? Para lang masabing sila malinis. Pero ang pinakamalinis dito, si Bongbong Marcos. Hanggang ngayon, di ba, naghuhugas kamay siya na wala siyang kinalaman. Pero malinaw na malinaw. Alam niyang may nagnanakaw sa gobyerno. Alam niya kung sino yung nagnanakaw sa gobyerno. Ngayon, kaya niya tinatanggi na meron siya nakuha, sabi ni Bongbong Marcos. Para may deny niya rito kay Saldi ko na wala siya nakuha. Para ang may ipit lang, hanggang dito kay Romualdez lang, hindi na umabot sa kanya. Ang problema rito, at ang hinihintay natin dito, kapag maipit itong si Martin Romualdez, malamang ilalaglag na rin si Bongbong Marcos. So yun ang aantayin natin kung kailan maiipit si Martin Romualdez. Pero sa ngayon, hanggat kaya pang depensahan niya ni Bongbong Marcos, si Martin Romualdez, iiwas niya yan. Kaya nga nagtayo siya ng ICI. Yung ICI mismo, dinidismiss na sinasabing may kinalaman si Martin Romualdez. Wala nga doon sila nakikitang link na pwedeng mag-connect kay Martin Romualdez. So malinaw na malinaw yun sa investigasyon ng ICI na tinayo ni Bongbong Marcos. Malinis si Martin Romualdez. So walang kumbaga doon pinutol na kagad doon yung investigasyon at nakatuon lahat kay Saldico. Hindi, di ba? Alam nyo, mga kababayan, hindi natin kasi, sabi ko nga sa inyo, hindi pwede na ang pula ay sasabihin mo dilaw. Maaring nagsasama na sila ngayon. Pero ang pula ay pula. Ay, magkakaiba na lang na shades yan. Okay? So ano ibig ko sabihin? May nawala, may nanakaw, meron na rantado doon sa budget natin. Yeah? Meron, may kumuha, nawala, may ghost project. Ibig sabihin ng ghost project, ladies and gentlemen,
may budget, ibinayad, pero walang proyekto. So, ibig sabihin, yung pera na yon nawala. Malinaw na malinaw yon, nawala yung pera. Ngayon, magtuturoan kung saan napunta yung pera na yon. Malinaw na, sinabi na nga ni, di ba, ni Saldico, dineliver nga daw niya kay Martin Romualdez at kay Bongbong Marcos. At yan, sinugundahan din naman ng statement ni Gutesa. Di ba, nag-deliver nga daw siya ng pera kay Saldico at doon sa bahay ni Martin Romualdez. So, kung ikukunik mo yung dalawang statement ni Saldico at ni Gutesa, 1 + 1 = 2, totoo, nag-deliver sila ng pera kay Martin Romualdez. Napakalino ba? Pero parang dito, hindi pa alam kung nasaan yung pera. Mali-malita na ngayon dinala dun sa bahay eh. Bakit hindi pa i-raid yung bahay kung saan dinala yung mga pera? Baka may maabutan pa tayo. Yan yung sinasabi natin na isang malaking katarantaduhan po, ladies and gentlemen. Malaking katarantaduhan po yan. Nawala yung pera, tapos silang tatlo na may direktang kaalaman dyan sa pera na yan, silang tatlo walang natanggap. Tapos magtuturo pa ngayon. At saka yung palusot nga nito ni Tiangco na walang alam ang presidente, hindi ano. Ito lang kasimple, Tiangco, makinig ka mabuti. Sino ba ang pumirma? Kung alam pala ng presidente at nagagalit siya sa ginagawa ng kanyang pinsan, sabi mo nagalit, pinagsabihan niya si Romualdez, pero bakit niya pinirmahan? Bakit niya pinirmahan pa rin yung pinakakorap na budget ng ating kasaysayan? Pinirmahan niya pa rin eh. Oo, may mga binawa siya insertion, pero nandun pa rin yung iba. So, ibig sabihin, alam niya pero pinayagan niya pa rin? Hindi pa rin totally clean yung budget ng 2025. O, akala ko ba sinabi mo alam na niya? O, hindi may pananagutan siya lalo. Naku po. Tsaka, alam na, sa kanya na nga nanggaling, kay Tiangco na mismo nanggaling yung salita, di ba? Alam ni Bongbong Marcos na nagnanakaw yung dalawa. So, doon pala makikita natin kung nasaan yung pera. Tanungin si Bongbong Marcos kung sino yung nagnakaw. Ihap dito kay Tiangco. Pagbanggayin yung kwentuhan nila para malaman natin kung nasaan yung pera. Kasi malinaw sinabi ni Tiangco, sinabi ni Bongbong Marcos, bakit nyo ninanakaw yung pera kay Saldico at kay Martin Romualdez nanggaling sa bibig nun na alam ng Pangulo na ninanakaw yung pera pero walang ginawa. So, ibig sabihin, alam din ni Bongbong Marcos kung nasaan yung pera. Ganun kasimple lang, pero ngayon nga, dahil nga yung si Bongbong Marcos ngayon, naglilinis-linisan dahil nga kailangan niya isalba yung pinsan niya. So, di natin alam kung ano pa mangyayari sa investigasyon, lalo na yung ICI nagbigay ng statement at wala talaga nag-link kay Martin Romualdez. So, ano pang ina-expect natin? Malamang sa malamang dito, hanggat pag hindi dito, kumbaga rito, kapag sumuko na si Marcoleta o mawala si Marcoleta sa Senado, diyan titigil ang investigasyon at walang makukulong na mga politiko, hanggang DPWH lang ang mga makukulong. So hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.